Pakalungkot ngayon guys na balita. Sobrang nakakalungkot po. Marami po tayong nakukuhang chat po sa ating messenger, FB. Grabe, hindi po natin inaasahan po ngayon. Kakapasok lang po ito na balita daw. Kasi sinabi po ng mga abogado na si Duterte wala na pong pag-asa na siya po ay makalaya. Grabe, napakasakit po isipin yan para po sa mga Duterte pamilya at saka sa kamag-anak nila, lalo na yung mga supporters na buhay ang kanilang itinataya po doon para lang po sa kanilang pagmamahal sa mga Duterte. Ako, kung akong tatanungin, nasa gitna po tayo. Pero makikita ninyo yung pananalita ko ay nasa kabila, pero kasi po nakita man po doon ako na naagoy nakita nato na maayo na nabuhat, di ba? Oo. Nagubot geta karon, no, nga si kanang isa naglingkod tungkol sa mga budget, di ba? Nagkagulo po yan eh. Yun. Kaya nandito tayo para transparent po ang pagpapaabot natin at saka mapakinggan po ng lahat kasi marami po nagtatanong, natakot na po sila. Kasi po si Duterte daw ay wala nang pag-asa pang makalaya sa kamay po ng ICC. Pero meron tayong ipinapaabot doon nung nakausap natin si kaibigan na yung kaso ni Tatay Digong ay pwede po yan mawalan po ng visa dahil po ay hindi naman po malakas yung ebidensya. May iba na mga pick na ginagawa. Ngayon, mayroong kinakasuhan. Mayroon kinasuhan dahil po ay nagpanggap siya na isa po daw siyang isa po daw siyang biktima ng war on drug noon. Mayroon po daw siyang anak pero wala palang anak na Ginoo ko. Ang hirap po kung galit po ang pumasok sa isipan mo at sa puso mo. Kaya nandito tayo, subukan lang po natin tawagin si kaibigan. Hapon-hapon naman yun guys. Linyo, tay, salamat si tatay lagi dito. Asa man si Linyo? Ay, sige po. Wala si Linyo guys. Pumunta po daw doon sa kanilang kaharian. Meron lang po silang ginawang pagsusuri kung ano man po ang kanilang makukuha at masasagap ng mga impormasyon tungkol po sa kalagayan po ng ating bansa. Salamat po kaibigan. Meron po ako gustong itanong sa inyo tay. Oo, tungkol po ito sa nagpaabot. Maraming mga abogado na nagsasabi doon napanood po nila sa ABS-CBN. Oo. Di ba nagpaabot tayo yung ABS-CBN, hindi po natin pwedeng lahat na pwedeng paniniwalaan po ang kanyang pagpapaabot kasi pandidiin po yung iba sa mga Duterte kasi po kalaban po nila yung Duterte. Yun po ang totoo. Diba? Sinabi po ng ating kaibigan sa UNTV po ang maganda po na pakinggan po ang mga channel po ngayon, network. Tay, di ba sinabi po ninyo na mawalan po ng visa at saka makakalaya din po si Tatay Digong at saka makakauwi po dito? Bakit po marami pong mga abogado nagpapahayag at nagpapaabot doon tungkol po sa kalagayan po ng ating ex-president na siya po daw ay malalagutan na lang po daw siya doon sa kulungan po ng ICC. Sabi ng ating kaibigan, hindi po ninyo masasabi yan, no? Matagalan man yung paggulong po ng kaso, pero sa totoo lang guys, makakawala pa rin siya sa halwa. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Hindi po kayo Diyos, no? Para po ay husgahan po ninyo yung isang tao na sinabi ninyo na hindi na po makakalaya. Mayroong pag-asa na makakalaya si Tatay Digong. Ito po yung update po ngayon tungkol po sa kalagayan po ng kaso ni Tatay. Kasi marami po nag-alala po kaibigan dahil po ay paano na lang po daw kung hindi po daw makakalaya si Tatay. No? Maraming umiyak. Oo, marami nagtatanong bakit po nangyari sa kanya, no? Ibinibuwis po niya ang kanyang buhay
para lang po na maingatan ang sambayan ng Pilipino na wala pong mga krimen. Pero hindi po natin masisi no, yung mga biktima no, noong siya po yung naglingko dahil po ang kanyang ginawa, no, binibuwis lang po niya kanyang buhay para lang po safety po ang ating mga bata dito sa Pilipinas. Diba, kung ikumpara nato, tay, ano po ba ang katotohanan nito? Bakit marami po mga abogado nagpapaabot nito na hindi na po daw, wala na po ng pag-asa na makalaya si Duterte? Balikan natin yan, nakaka-touch naman po yung mga ganyan yung mga bagay. Sa tanan nagtatanong sa tanan, sa lahat po ng nagtatanong sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, no? Ito po ang ipapaabot ng ating kaibigan sa lahat po ng supporters ng Duterte. Huwag kayong mag-alala kasi po totoo ang sinasabi ng ating kaibigan. Makakalaya po yan. Oo. Huwag kayong maniwala sa mga abogado kasi meron pong abogado din po na nagatanggol po sa ating presidente na mas magagaling din pong abogado. Di ba? Ang dami pong mga taga-ibang bansa na sumusuporta kay Duterte. Alam mo, kapag hindi yan nila gagawin po, yung ICC na yan, sigurado, pagsisihan din po ito ng ICC. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Dahil po ay nagpagamit sila sa mga naglilingkod po sa ating bansa tulad po ng presidente natin. Kung totoo man po ito, kung malaman po ito ng katotohanan na binabayaran po yung ICC, kasi marami pong kumakalat na balita ngayon na binabayaran po daw ninyo yung ICC ng $100 million. Nako, maghintay kayo, pagsisihan po ninyo kasi po mayroon pong prediction ng ating kaibigan na mayroon pong babae na malulugmok sa kakahiyan, no? Kakahiyan, no? Grabe, hindi ko na maintindihan yung Tagalog ko, guys. Pasensya na kayo. I'm IPs ba? Indigenous people. Oh, pero kaya natin tatagalog kahit po ay magkabaliktad. Pasensya na po kayo, guys, ha. Oh, importante dito na nalaman po ninyo ang katotohanan. Huwag po kayong maniwala sa mga nagpapahayag na hindi na po na makakalabas. Yung nagpapahayag yan, no, na kasi po hindi po nila beat si Duterte, kaya yun po ang kanilang sinasabi para ma-high blood po yung mga supporters ng mga Duterte. O wag po, magmahalan po tayong lahat dito sa mundo kasi po iisa lang ang ating patutunguhan, mayaman ka man o ano ka dyan, no? Ang buhay natin, patugo tayo sa RIP lahat. Yun po ang totoo. Kahit gaano kapakayaman ang maisulat sa iyo, RIP. Pero yung kayamanan mo maiiwan. Pero mas lamang nyo po yung may kayamanan, lalo na pag mabuting tao, sumunod sa utos. Basta huwag kayong mawala na pag-asa. Ipagdasal po ninyo lagi ang inyong mga kamag-anak, sarili po nyo na ilayo kayo sa kapahamakan at maging okay po ang ating bansa. Sana po matauhan na po ang ating administrasyon ngayon na sana po ay magawan po niya ng solusyon yung problema po dito sa atin na sana ay hindi na po, kasi kampi-kampihan po doon po nagsimula ang malaking problema. Sa totoo lang, guys, mabuting tao si BBM. Yung ginawa po, sinabi po ng ating presidente na hindi po kaya galawin si Duterte, hindi po niya papayagan na papasukin. Ngunit napasok dahil po, kaibigan, totoo po daw ang sinasabi ng ating presidente. Mabuting tao si presidente. Ngunit kanyang asawa at saka yung iba nakapaligid sa kanya, sila po ang nakapagbigay ng kaguluhan. Sila po yung nagtutsar. Sila po yung nagmanage, nagmando na ito po ang gawin po. No? Nilason nila yung isipan at plano ng ating presidente. Damay lang po si presidente dito, no? Pasensya na po kayo, guys. Yun po ang totoo, kahit magalit po ang mga Duterte sa atin. Basta yun po talaga. Mayroon pong kabutihan po na puso si BBM. Ngunit masama lang ang kanyang pares. Siya po yung pinapangunahan ba ng plano na hindi po, no, na sana ikakabuti. Pero ngunit sa galit po nila sa mga Duterte, yun nangyari. Salamat.